Hey mga besh! Welcome back to my channel, Anna Play. Ayan. Matagal-tagal ako hindi nakapag-vlog at upload, kumbaga. Sorry. What? Busy ang peg. Naghahanap pa kasi ako ng $9,000. Ay, Diyos ko Lord. Kwento ko sa inyo ano nangyari. Tara, usap na tayo. While waiting for my bus, magkukwento muna ako. Mabilisan lang tong vlog na to. 5 minutes pa kasi yung bus ko. So, ayan. From my previous vlog, di ba sinabi ko na ang kulang ko na lang is yung skill assessment, para maka-apply na ako ng permanent residency. So, yun yung wino-work on ko at the moment. So, super busy ang peg. Aside from looking for money, para masustentuhan ko ang aking sarili dito sa aking completion sa requirements. Okay? Today, kaya ako binablog to kasi ayun na, nasettle na. Langot ko mangutang. So, yun yung reason ko. Sobrang busy ako, so I don't have any choice but to just, take time. Because yung mga panahon na wala akong ginagawa, nag-iisip ako saan ko kukunin, saan kamay ng Diyos ko kukunin yung $9,000 na yan. Which is like, how much? 333,000 pesos? Kung tama yung computation ko. So, hindi ko pa pwedeng masabi ko ano yung ginagawa ko, bakit kailangan ko ng $9,000. Pero, sabihin ko sa inyo yung mga options na binigay sa akin. Yung first, di ba naalala nyo, sinabi ko sa previous call pa rin ako. Sa previous vlogs ko na I was able to contact 3 migration agents. So, yung first, walang bayad. Yung first kasi wala akong bayad dahil second time ko na siyang pinuntahan. Yung initial na punta, yun yung may bayad. I think it was $80. That was 2021, December or November. So yung second mo na, wala kang bayad doon. Yun yung process niya, yun yung gusto niya, ano gagawin natin, no? So, ayun. Yung second option, nagbayad ako ng $200 for the consultation and for the process na ginawa. Ano yung ginawa? Chinek sa CPA. Lagay ko na lang mamaya dyan yung sa baba yung meaning ng CPA na yun. Yung aking mga credentials sa pagkuha ko ng Bachelor of Science in Mathematics, yung BS Math ko. So, chinek yung mga subjects ko doon kung pasado sa standards ng Australia at kung merong makukuhang units para ako ay mas skill assessed as accountant. At hindi ako nag-work as accountant. Kasi kailangan lang naman ang process, ang requirement rather, you completed the accounting, kumbaga. Sorry, meron ako pagkain. Ayun, completion of accounting course, kumbaga. So, pwede kasi mag-credit transfer or ano ba tawag doon? Ma-honor ba yung mga credits mo na natapos mo? Katulad ko, Bachelor of Science in Mathematics sa PNU. So, ayun. Eto na ang bus ko. Tama ba ako? Oo nga, ang bus ko. Sandali! So, hindi ako nakapag-vlog sa bus kasi daming tao. Iya ako, syempre. Teka lang, natawid lang ako. Ayan, welcome back to my channel mga besh. Pasensya na. Kailangan kumain at kailangan kong ng mga
gawaing bahay muna bago ko mag-vlog, ano. So, ito na ang chika. So, since 3 consultations ako sa 3 different migration agents, syempre, iba-iba sila ng mga ways, na ng mga options para sa akin. So, ito yung mga sasabihin kong options, okay? Bahala kayo kung ifa-follow nyo ang isa sa mga ito. Pero hindi ko sasabihin kung ano yung option ko muna kasi sikreto pa yon, okay? Yung option na finalo ko. So, first option, first agent. Okay, first agent. Yun yung walang bayad kasi yung first na meet up, yun yung may first bayad na $80. This was like December of 2021. November, December 2021 pa. Yun yung bago ako mag-apply ng 485. Hindi. Naalala ko na. Bago ako mag-apply ng PTE. Kasi yung PTE ko nangyari 2nd of February 2022. Naalala ko yan. Okay. So, oo, tama. Kasi part ng requirement ni 485 is kailangan meron kang English exam or English exam na pasado. Ayan, ha? Hindi lang nag-exam ka, kundi dapat pasado ka. So, ayan. Yung second option ni first agent, sinabi niya na kailangan kong ipasa yung transcript of records ko from my college na natapos sa Pilipinas. Diba PS Math graduate nga ako, ano? So, kailangan ko magpasa ng documentation from the school din ng PNU, Philippine Normal University, na nagdi-describe lahat ng bawat subjects ko from first year college hanggang 4th year college. So, na-request ko na yan. Alam mo naman, ready ako sa mga bagay. So, na-request ko na yan kay PNU. So, ayun. Siyempre, yung transcript of records ko, may copy naman ako niyan at saka diploma. So, dala-dala ko yan galing sa Pilipinas, papunta dito. So, ready ako sa mga ganyan. Yung first option ni first agent is ipapa-assess yung lahat ng units ko na natapos sa Bachelor of Science in Mathematics ko sa Pilipinas, dito sa Australia, kung ma-honor at kung meron pa ako mga things na kailangan kong pag-aralan, i-take dito sa Australia para sa pathway ng accounting. Kasi yung accounting is part of the skilled list. Okay? Yung pagiging accountant. So, dahil nga diba kulang ko na lang assessment, skill assessment, para maka-apply na ka ng permanent residency, So, doon yung pathway. So, legal to ha. Legal to mga pinag-uusapan natin. Bawal tayo sa illegal, no? So, doon tayo sa legal lang. So, yun yung option sa akin ni Agent 1. Kaya lang, yung option na yan ni Agent 1 is nangangailangan ng kaperahan. Kasi kung kunyari, may mga units ako na kailangan kong i-take para magkaroon ako ng skill assessment, syempre, magbabayad ako sa school. Mag-aaral ulit ako. Punta na tayo sa second agent. Second agent naman, nagbayad naman ako dito ng $200. First consultation, $200 sa lumipad, no? Gusto mo yan, Besh? So, magkano ang dollar versus sa peso? Australian dollar times 37 pesos, ha? Kayo na mag-compute sa $200. So, lumipad siya, Besh. Ang pinaano naman sa akin ni second agent, na-require naman niya sa akin na option is magkapasa ako sa kanya ng TOR ko from my Bachelor of Science in Mathematics at lahat ng mga descriptions ng bawat subjects ko, parang halos same kay first agent. Pero, magpapasa siya kay assessing body ng CPA. Lalagay ko may sa baba yung ibig sabihin nun. So, yung first agent is IPA,
skill assessment body. Yung ito namang second agent ko is CPA, assessing body para sa mga accountants na nakagraduate ng pag-aaral sa accounting, ha? Ayan, gulo ko. So, inaantok na ako na past time na dito. So, ayun. Same din, kung meron ako mga things na kailangang i-take, mag-aaral ako. Kasi syempre, Bachelor of Science in Mathematics ako sa Pilipinas graduate, hindi naman yung accounting. So, may mga points, may mga units ako na i-carry over na pasado sa standards ng accounting dito. Hopefully, makapasa. So, kung kailangan ko pa mag-aral just to, meet the required units whatsoever para ma-skill assess ako as accounting grad, kumbaga, yun ang mangyayari. So, another bayad na naman to, mag-aral din ako, accounting pa din, ganyan. So, yun ang second agent at yun ang option niya for me. Okay, punta na tayo kay third agent. Ito si TikTok. Ayan. Nagte-TikTok ito. Ang binayad ko sa kanya was $450. So, multiply mo na lang yan sa 37 pesos. Yun ang pinayad ko sa kanya. Ito ay consultation lang to mga besya. So, same thing, nilatag ko yung problema ko na skill assessment na lang po ang kailangan ko. Ano po ang mga options ko? Kasi hindi ako nagtatrabaho as someone na chef or cook. Kasi kailangan talaga chef or cook lang ang trabaho ko, no? After kong graduate ng commercial cookery. So, ito yung mga options siya sa akin. First, either ako ay nagtatrabaho as chef or cook. Meron akong past na mga job experiences as a chef or cook para ma-skill assess at the same time nagtatrabaho ako sa kitchen as a chef or cook. That's the first option. Second option, kung wala ako work experience as a chef or cook, kailangan ko dumaan dun sa job ready program. Yung job ready program, you will be working as a chef or cook for 12 months. Kailangan regular ka, hindi ka casual employee. Dapat regular ka, dapat ikaw ay chef or cook only. Wala ka ibang option. Okay? Next option niya sa akin. Third option na. Kung hindi ako chef or cook, dapat manager ako ng restaurant. Ayan. So, manager ng restaurant. Hindi pwede yung cafe. Kailangan yung restaurant talaga. Gusto mo yan? That was the third option ni third agent na TikToker. Fourth option, maraming option si TikToker. Magaling siya. Si TikToker na ito na agent, yung fourth option niya sa akin is mag-aaral ako ng nursing. Kung natatandaan niya yung prior vlog ko, sinabi ko diba yung nakakita ako ng tuition fee ng nursing sa 2 different schools or universities, 17K plus, at yung isa 20K, $1,000 ito. Dollars to, pinag-usapan dito hindi pesos, okay? $17,000 Australian dollars, multiply mo na lang sa 37, almost 18K yun, $18,000. Yung isang university, $20,000. So, multiply mo na lang sa 37. Mag-aaral ako ng nursing. Pagka-graduate ko, automatic yun, ma-skill assess ka agad. No need na meron ka dapat na work experience as a nurse. Hindi na kailangan yun. Kasi parang sa accounting ba, automatic pag-graduate mo, pwede ka nang magpasa ng mga transcripts mo dun sa assessing body para magkaroon ka ng skill assessment. So, that's the option. Mag-aaral ako ng nursing. Which is, alam niyo naman,
in demand ang nursing. So mas kung accounting versus nursing or nursing rather, hantok ko talaga ako. Yung nursing yung medyo, malaki yung automatic, kumbaga malaki yung chance para sa permanent residency. Kumbaga, priority. Ganyan, yan. Yan yung priority sa linya, no? Yun ang mga options sa akin. So, next ko na vlog, hindi kasi ako pwedeng mag-vlog, magdaanin lang sa kwento nang hindi ko na-experience. Kasi mahirap yun eh. So, mas maganda yung merong, alam ko, yung ins and outs, kumbaga, from start to end ng process. Kasi naranasan ko. Mas madali yun eh. Hindi ako mahirapan doon i-share sa inyo. So, yun, etong vlog na to ang patunay na ako ay stressed. Alam niyo? Naiintindihan niyo naman siguro ako. Ang hirap mga besh kapag alam mo yung ganun yung posisyon mo sa buhay na aligaga. Kasi may trabaho ka, tapos ang dami pang iniisip dito sa visa na to. Siyempre kahit sino na may chance na permanent resident dito sa Australia, maghanap ka ng way ba? Na legal na way para ma-meet mo yung requirement para permanent resident ka. So medyo ako doon na busy ako. At the same time nagkatrabaho kasi ako full time. So ang hirap i-balance yung parang moment ko nga na pahinga. Ibig na ipapahinga ko muna yung utak ko. Kasi parang mas nakakapagod do kapag yung utak yung gumagana. So, ayun. So, may mga moments ako na ayoko munang mag-vlog kasi ang dami kong iniisip. So, sana ay naiintindihan nyo. Well, sinashare ko lang naman tong experience ko sa inyo. Sa mga makaka-experience ito ng mga international student, alam nyo na gagawin nyo, okay? At least meron na kayong idea. At dun sa mga nakaka-experience the same thing ng na-experience ko ngayon, appear tayo. At lalaban tayo, okay? Kailangan nating lumaban at kakayanin natin to. Ayun lang mga besh, matutulog na ako dahil bukas, alas 10 ang pasok ko. At hindi pa ako work from home. So, ayun. Medyo, kailangan natin ng more lakas, no? Para sa paglaban ng masinsinang laban sa buhay. So, maraming salamat sa pagdaan mo. Abangan mo yung mga next kong vlog. Ayoko kasi yung mag-vlog ng yung wala lang. Ayoko naman ganun. Hindi ako comfortable doon. Unless mga gala-galaan yan. Hindi nga ako nakakagala. Kasi busy nga ako sa mga process na ito. So, wala rin ako masashare. So, ayun lang. Ang daldal ko. So, maraming salamat mga besh. Mag-ingat ka. And, good night. Past, siguro 10 o'clock na ngayon. Dito, sa Australia. So, 3 hours advance kami sa Pilipinas. So, magkita-kita ulit tayo sa next kong vlog. Thank you so much for watching. And sana may nakatulong na konti, may idea ka na sa magiging process kung same tayo ng dinadaan ng daan. So, kung ako sa'yo, mahanap ka ng ibang daan. Baka mahanap ka ng iba, turo mo sa akin. So, maraming salamat. See you again. And palagi ka magpapakabait. Always be good. Kasi lalo mo yung school yan. Tsaka libre lang yan, sabi ko nga, diba? Okay, see ya. Bye. Good night.